Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and magandang umaga po sa inyong lahat, no? So ngayon nagkakaroon po tayo ng peace covenant signing, no? Ang involving ang ating mga kandidato for the parliamentary district representatives, no? For the first district ng Maguindanao del Norte and meron din tayong kandidato from the second and fifth district ng Maguindanao del Norte. So, maganda nga 'no at maski yung mga ibang kandidato ay walang kalaban, dumalo pa rin sila para sa peace covenant na ito and as you can see pati yung mga regional parliamentary political parties natin, yung mga partido 'no, na lumahok sa Bangsamoro parliamentary elections ay nagpadala ng kani-kanilang mga representatives 'no, para lumahok sa isasagawa ngayon na peace covenant signing. Actually, this is ang initiative ito ng ating Marines, no? Ng 2nd Marine Battalion under the 1st Marine Brigade. So, and of course, the Philippine National Police, nandito rin ang lahat ng Chief of Police ng 5 munisipyo na under ng 2nd Marine Battalion from the municipality of Matanog, Boldon, Barrera, Parang, and Sultan Mastura. Lahat po sila ay nandito para dumalo sa isasagawa nating peace covenant. Ang observe natin, no, sila naman ay wala namang problema sa kanila. In fact, sabi nga nila sa akin, magkakamag-anak sila and there's no reason for them na magkaroon ng away, no, o mag-resort to violence for this upcoming Bangsamoro parliamentary elections. So, naman sa kanila, mas mangingibabaw pa rin yung kanilang pagiging magkakamag-anak kaysa itong darating na halalan. Kasi ito namang halalan ay lumilipas din ito. Pero yung sabi nga nila, ang magkakapamilya ay patuloy pa rin ang magkakapamilya. So, hindi dapat makasira sa magandang relasyon ng mga kandidato itong paparating na halalan. Ang layunin talaga ng peace covenant signing na ito is para ma-prevent yung any form of violence, no, or yung makaka-disrupt sa peace and order, especially during the election maging ngayong campaign period kasi papalapit na ng papalapit yung ating election, no, and especially nakikiusap tayo na pabutuhin yung mga tao kung sino yung gusto nilang piliin, hayaan natin silang bumoto, no. Do not pressure the voters, no, or influence their votes through illegal means, no. Yun ang ating layunin and of course dapat walang failure of election kasi nga ito yung first, sabi nga nila, historic na election sa Bangsamoro Parliament and mas maganda kung ang makikita ng ating mga observers, hindi lang sa local kundi maski international observers, maraming darating dito nagpahiwatig na and sumulat na sa ating tanggapan, no? Mas magandang makita nila na ang Bangsamoro ay we are progressing and kaya nating na magsagawa ng malinis at peaceful na halalan. Of course, nangangampanya sila pero sa atin wala pa namang election-related incident, no? Of course, with the exception of what happened in Barangay Bito, Dato Odin Sinsuat, no? But other than that, wala po tayong na-report, walang na-report sa atin maging sa kapulisan and sa ating mga kasundaluhan na any election-related incident. So it means na peaceful po yung ating yung kanilang pangangampanya and they are complying and abiding with the rules and regulations ng ating Commission on Elections as regards the campaigning. Evaluation of the incident, no, and of course the situation in Dato Din Sinsuat. Walang plano po ang commission as of now na ilagay yun sa COMELEC control kasi nga manageable naman yung situation, yung lalo na yung ating peace and order doon. Yung nangyari kay CM ay isang malungkot na pangyayari, no, and ang ating bago lang tayo nagkaroon ng meeting with the AFP and PNP and sabi nga nila kaya naman nila i-manage yung situation. In fact,
yung nangyari na doon, di guarantee na hindi na mauulit. Usapan namin ang commitment nating mga kapulisan and the Philippine Army, no, or the Marines, no. Ang isang solusyon natin diyan is to talagang dagdagan natin yung ating mga checkpoints, no. Yung police visibility natin, yung visibility nating security sectors dapat madagdagan. And of course, ang pakiusap natin sa ating mga kandidato, kung meron silang mga lakad, meron silang mga campaign sortie, pwede silang mag-inform sa ating mga PNP and of course the AFP para mabigyan sila ng security escort papunta and pabalik, no, sa kung saan sila mangangampanya. At na ngayon ay masiguro natin na ang kanilang security walang magiging threat sa kanila. Ating ang ating election September 14. So, at nakikiusap po tayo sa ating mga botante na lumabas sila sa mga araw na yun at exercise their right of suffrage, ang kanilang karapatan pumili ng kandidato. Imagine ang susunod na eleksyon after this one is at 2031 pa, sobrang tagal. So piliin natin kung sino yung tingin natin na talagang makakatulong sa Bangsamoro.